For updates on the preparations for the Feast of Jesus Nazareno, we have mobile journalist Francis Rivera. Francis, ano na ba yung mga iba pang ginagawa na paghahanda dyan ngayon? Good morning, Angela and Angelo. Ngayon nga tuloy-tuloy yung ginagawang paglilinis at pag-aayos dito sa paligid ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazarene. Ikot ko lang kayo dito, Angela, kasi mula kahapon o mula kagabi ay pinaalis muna yung mga kapatid natin na nagtitinda dito. So hindi katulad kahapon na andito tayo, may mga nagtitinda pa rin. Ngayon, halos malinis na itong buong kahabaan ng Villalobos Street, maging yung doon sa may Carriedo Street. At ngayon nga, nagkakaroon pa rin ng clearing operation dito sa harapan mismo ng simbahan. Ito nga, dito sa may harapan nito, nagwawash sila dito nung mga mula sa LGU ng Maynila. So, kanya-kanya na sila ng walis at talaga namang pinopompahan na nila yung bawat corner nitong itong mga sahig dito sa harapan ng simbahan. At ganoon din, no, Angelo and Angela, tuloy-tuloy din naman yung ginagawa nilang pag-repaint sa mga poste dito sa harapan ng simbahan. At magpapatuloy nga raw yung ginagawa nilang pagsasaayos at paglilinis dito ngayon hanggang sa mga susunod pang mga oras. At inaasahan nga nila na nagsapa yung mga deboto nitong Jesus Nazareno mamaya-maya lamang o mamayang hapon hanggang gabi hanggang sa papalapit na pista nito. Angela. Okay, Francis, napansin ko na medyo mas napaaga yung clearing operations ng LGU ng Manila dyan. Katuwang nga ang mga pulis as compared last year. As wondering kung paano yun, hindi ba magbabalikan lang ulit yung mga nagtitinda dyan sa mga area kung saan nagkaroon ng clearing operations? Yes, Angela, sinakausap na natin yung mga kapulisan dito. Sila yung mga nakiusap doon sa mga kapatid nating nagtitinda, yung mga vendor na naandito kahapon. Sila naman daw, maayos naman daw sila kinausap at maaari naman daw kasi sila bumalik matapos lang itong fiesta na o makapasok yung anda sa loob ng simbahan. Maaari naman daw sila o papayagan naman na silang bumalik sa kanilang mga pwesto dito. Pero as of the moment, talagang mahigpit yung ginagawa nilang pagbabantay dito sa paligid ng simbahan. At kasi actually lumoronda at talagang umiikot sila sa bawat street. Katulad nga na ito, may mga naka-standby na mga kapulisan dito. So medyo malabo kung babalik sila dito at magbebenta muli. So hintayin na nga lang, yun na nga lang at gusto nila, hintayin na lang matapos itong mga activities para sa pista ng Nazareno. Francis, nag-announce na ba ang MMDA ng mga road closures for traslasyon? Yes, Angelo, meron na tayong listahan ng mga road closure, no? Maaari nyo nga yung bisitahin sa page ng MMDA, pero magi-start yan simula ng January 8, no, 9 p.m. So, may implement na yung mga road closure. Kaya nangangabiso naman nila sa mga motorista, humanap na ng mga alternatibong ruta para nga makaiwas doon sa mga saradong kalsada. Okay, I believe tina-target ngayon ng Manila Police District na through NCRPO kahapon, sinasabi nila na gusto nilang mas iklian yung oras ng prosesyon, yung traslasyon. 15 hours daw. Parang hindi, actually 12 hours gusto sana nila. So, how confident are they na magagawa ito? Gaano karaming deboto bang inaasahan nila sa Biyernes na lalahok nga dito sa traslasyon? And ano-ano pa yung mga additional preparations na ginawa nila to be able to achieve the new target na oras nila para sa traslasyon? Yes, Angela, kahapon naman nakausap natin yung spokesperson ng Traslasyon 2026, si Father Robert Arellano. At pabor nga siya dito, no, na mas mapaikli sana yung oras din nung magiging traslasyon for this year. Pero yun nga, since natapat din ng Friday, at alam naman natin pag Friday, kaya day, kaya mas dodoble ang bilang ng mga debotong dadalo. Kaya inaasahan nga nila kung
kung hindi man mapaikli, sana maging safe na lang daw yung mga depotong dadalo para nga doon sa traslasyon sa Biyernes. At yan naman yung paalala ng pamunuan ng simbahan na hangga't maaari iwasan na lang yung pagsampa doon sa andas at iwasan na lang din magdala ng mga bata para nga iwas magkasakitan at iwas mawala itong mga bata na dala nila. Okay. All right, thank you for your report, mobile journalist Francis Rivera.